Alright mga kapatid, manonood na naman po tayo ng balita. Ito'y galing naman sa ating Balitang Pinoy TV. Mga kapatid, mag-update ulit tayo sa mga nangyayari. Kumanta na, hala, shocking to. Grabe, just now, breaking news, matindi to. Panoorin hanggang dulo. Ba't parang nakikita ho natin na may babaliktad? Alamin na natin yan mga kapatid. Mga kapatid, sa pamamagitan ng ating... Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Wow. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, maraming salamat sa ating Fiber ni Juan, sir. Thank you very much, Sir Brett. Mwah. I-play na natin, ano bang meron dito? Kailangan ho natin ma-update at i-share po natin. Kailangan na malaman ng mga taong bayan na yung taga-kabila talagang wak-wak na yung mga pakpak. Wak-wak, gumagano, no? Ano matawag dun? Sige, yun na. I-play na ho natin, mga kaibigan. Ito, pakinggan naman natin si John Vic, ha? Ito, medyo kakaiba rin to. Ugaling Rimulya rin. Sige. Binunyag ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Uy, narito ang Balitang Pinoy TV. may binunyag, ha? Anong klaseng bunyag yan? Okay, pero bago po tayo magsimula, ipapaalala ko lang po, wag pong kalimutan i-like tong video na ito, ha. Pagkakita nyo pa lang, like nyo po agad ang video na ito, itong vlog na ito. And sana po, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, yan, subscribe naman po kayo dito, konting lambing dito sa channel ni Coach Oli News PH. Tayo po ay magbabalik muli. Ito, pakinggan naman natin si John Vic, ha. Ito, medyo kakaiba rin to, ugaling Rimulya rin. Sige. Binunyag ni DILG Secretary John Vic Rimulya na nagbalik ng kalahating bilyong piso ang PNP sa kaban ng bayan mula sa kanilang intelligence fund ngayong taon. Kasunod ito ng tanong ni Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian kung bakit bumaba sa 806 million ang hiling ng PNP para sa Intel Fund sa 2026. Aba, anyari dito, no? Ikumpara sa 2025 approved budget na 1.3 billion pesos. Paliwanag ni Rimulya, nasa higit 800 million lang din ang Intel Fund ngayong taon ng PNP dahil sa ibinalik nilang 500 million pesos matapos malaman na kabilang ito sa controversial na budget insertions. Ayan, okay. So ngayon, umiiwas sila kasi baka madamay. Parang ganun ho ba? si John Vic nagbalik ng 500 million. Paliwanag natin, anong ibig sabihin nito? Kasi sabi niya, ito ay nakabahagi sa insertions. Sa inyong amendments, para sa majority amendments, para sa makabongbong at para sa mga kaing-tae na si Risa at Dilawan. Amendments. Ayan. Sintabi ko sa mga kumakain dyan, ha? The 500 million that is additional to that was the insertion which we turned over to the office of the president. We didn't use that 500 million. So, ang linis no? Ang linis, tinin over sa president. You are my hero. Walang yata si John Vic. Ginaya pa si Tambi. Si Tambi, na mastermind sa nakawan ng Ghost Projects, gagawing state witness. From buhaya, naging hero. Eto naman, na sinungaling at swapang, di umano, hero pa. Magiging hero pa. Di ba may problema nga sila doon sa budgetan ni Torre? Kaya nga daw di umano pinatanggal si Torre. Naalala nyo yon? Merong problema doon. Ngayon, nagbalik siya ng 500 million. Di malinis siya. Wow. Kita nyo? Ganyan ang ginagawa. Ibig sabihin, naglilinis na sila. Yung mga... Base ulit sa ating opinion, yung mga posible na mahanapan sila ng butas, kailangan nilang malinis. At magiging tunog pa na, kita nyo, nagbalik. So, ibig sabihin, mababait yung mga yan. Ito yung SILG ko. Parte ng executive department. Nagbalik ng insertions. Wow. So, ano ibig sabihin yan? Ituro natin si Saldico. Kaya ito si Saldico, hindi yan pauuwiin. Gagawin nilang fall guy yan. Lahat ng kasalanan, sigurado yan din ang sasabihin ni Tambi pagka naging state witness. Lahat kasalanan ni Saldico. Tapos Saldico, wag ka uwi, diyan ka lang. Hindi namin kakansilin ng passport mo kasi sabi ni Claire, wala ka pa namang kaso. So diyan ka lang. Wag ka mag-i-stay, wag ka nga alis diyan. So base sa pagkakaintindi ko, total nasa ibang bansa naman na siya.
babatuhan nila ng babatuhan ng kung ano-anong mga siya ang may kasalanan, ganito, ituturo siya. So, pero hindi pa papatunayan at walang kasong maibibigay. Hanggat wala pa kasing kaso, hindi po magagawa ng paraan para makansela ang kanyang passport. So, mananatili lang siya doon habang itinuturo siya ng mga kasama. Ganun lang ho sa pagkakaintindi ko. So, sa kanya lahat ituturo, then siya magtatago. Parang ganun ho ba? Matinding plano kasi pag mangyayari ito, halimbawa si Tamba, ituro din si Saldico. Halimbawa lang, si Saldico wala, nandoon. Tapos magdi-deny lang din. Sa loob ng 3 taon, siguro gagawa ito, malapit ng 'di ba? 3 taon pa pala. Matagal pa pala 'yun, oh. Ang mangyayari lang dito sa gobyernong ito, no? Ito base ito sa mula nung pangangampanya ni PBBM. Ganito, kapag tag-ulan, maaalala ang flood control. Pag tag-init, maaalala yung mga magsasaka, kawawa naman. Then, ihalo mo pa dyan yung paraan nila para po masira si BP Sara. Yan ho, ang lagi nating makikita sa mga susunod pang taon dahil nakikita rin natin ganyan ang nangyayari. Magkakaroon siguro ulit ng tinatawag na impeachment sa 2026. Doon lang umiikot. Tapos, mananatiling wala tayong makikitang mga project. Ito'y vision ko lang. Malay mo naman, hindi totoo. Kasi 3 taon na, wala pa rin tayong nakikita. Kung may mga sinasabi sila, sinasabi lang nila na meron. Pero, wala pa rin pala. Wala naman ho kasi kaming nakikita, mga sir. Kung meron naman, pwedeng pasilip kung ano yung mga nasimulan. Para maibalita naman natin dito. Ayoko kasi na may sinasabi lang sila. Tapos wala naman tayong nakikita. Ayoko na ho ng ganun. So ang mangyayari sa susunod na taon, uulan ulit. Magsisisihan na naman kung sino dapat sisihin. Tapos kailangan ungkatin ang mga Duterte kasi ang Duterte may kinalaman sa flood control. Tapos BP Sara. So ang mangyayari, itong 2000 simula nang maupo si PBBM, wala tayong ibang nakikita kundi paghahanda nila para mapabagsak si BP Sara. Yun ho ang karamihan. Tabingi yung aking Yun ho kasi yung karamihan na nakikita natin. Bakit? May nakita na ba kayong ibang major project ng ating gobyerno ngayon? Yung pag nabuntis ang isang babae, merong 350 per month. 350 per month. At tignan ho natin yung 350 per month. Halimbawa, 350 per month divided by 30 days. So, parang meron kang 11 pesos sa loob ng isang araw. Pag nagpa-chok-chak ka, na-disgrasya ka, o kaya pinlano mo, may 11 pesos ka per day. Wow! Sosyal, 11 pesos per day. Jontes ako. Talaga? May 11 pesos ka per day? Ang galing! Binuntis ako ng asawa ko. Meron ako 350 per month. Ganon. Yung mga salamat kung meron. Makakadagdag naman ho yun. Pero napakaliit naman nun. Hindi, actually, kahit di ko nasabihin, alam na naman ng taong bayan. Kahit lakihan yon, hindi ho yun ang magandang pantulong. Ang pinaka-the best, dagdagan po ang mga sweldo ng mga nagtatrabahong asawa. Hindi lang 350. Halimbawa, dati nagtatrabaho sila, ang sweldo lang nila 15,000. Dadagdagan nyo lang na at least kahit papano mga 2,000. Hindi, halimbawa lang, O kaya kung hindi nyo kaya, pamurahin nyo yung mga bilihin. Na halimbawa, dati yung bigas 50 pesos. Kung mabibili yan ng mga 20 pesos na lang, halimbawa 20 pesos, di ang laking ginhawa yun sa ating mga Pilipino kung magiging ganun ang sistema.
Hindi yung 11 pesos sa mga nabuntis. Kayo naman, oh. Naman. Kayo, sa mga buntis dyan, excited na ba kayo sa 11 pesos per day? Kailangan nyo ng valid ID. Tapos isa pang valid ID. Hanggat maaari, baka kailangan kakilala. Ito'y hula lang, ha. Vision lang. Baka nga hanggat maaari, kailangan kakilala mo yung nag-a-assist para mabigyan ka talaga ng 11 pesos per day. Hindi, ano yun, kabuuan 350 pesos. Pipila ka ng napakahaba. Oh. Siyempre, mag-iinom ka ng tubig. Magkano yung mineral? 15 pesos. Kung mahilig ka sa tubig, 25 pesos to 30. O, wala na agad yung ilang araw mo, 11 pesos per day. Ang galing talaga mag-isip ng ating Pangulo. Sir, advice ko lang po ating Pangulo, kung ko sa iyo, yun nga, pababain niyo po yung mga bilihin na dating 50 pesos, magiging 20 pesos na lang po yung bigas. Sa market talaga, hindi lang yung binibenta ninyo kapag may lindol or kapag gusto nyo lang ibenta o gusto nyo lang magpasikat. Hindi po ganun. At least 20 pesos, okay na po yun. Malaking tulong yun sa kapwa Pilipino natin. At sana wag nyo rin pong pababayaan ang ating mga magsasaka, imbis na bili nila sa mga barangay, pamigay na lang ng libre. Yun lamang po ang aking panukala. Magandang bagay po yun. Kaysa naman nakikita ng mga kababayan natin na billion, trillion, wala naman tayong nakikitang project, tas bibigay nyo lang sa mga buntis 11 pesos per day. Diba? Gandahan ho natin. Nakikita ho nung may mga magnanakaw, gumawa kayo ng budget para dakipin yung mga magnanakaw. Ganun ho. Hindi yung mga dadakip sa magnanakaw, etc. Okay, tuloy tayo. Basta enjoy mo yung trillion peso mo, hayahayang buhay mo dyan, kumuha ka ng kung anong gusto mong kuhanin, happy-happy ka dyan, sa'yo namin ibibintang. Malinis tayong lahat, walang makukulong. Grabe. Malinis ang presidente, nagbalik pa si John Vic ng 500 million. Oh. Ito ang problema dyan. Uy, Alam nyo kung ano? meron. Okay. Bakit? Ngayon lang. Dati nang ginagawa yan eh. Dati na nagsasalpak dyan. Ngayon magpapahiro ka. Huwag mong sabihin hindi alam ni Presidente Bongbong Marcos yan. Sasabihin mo, ngayon lang ako naupo. Bakit tahimik ka? Ba't hindi mo sabihin yung dati insertions? Ngayon lang ba nangyari yan? O taon-taon niya, for 3 years, ganyan nangyayari. Suddenly, magbabalik ka. 500 million, malaki pa rin yun kung ikukumpara mo sa 125 million na ibinibintang. Ano nangyari doon sa dati? Tanga lang? Tanga lang? Ha? Hindi alam ni Bongbong Marcos, tanga lang siya? Tahimik ka lang doon? Basta ito, ngayon? So that is the grand total. But as a court, Bibisi itong gobyerno, no? Kung sino pa yung hindi gumagawa ng masama, sila pa yung magiging hero. we only followed what is according to the GA and not the NEP and not the GA. What was put additional was we found no use for it and we returned it to the Office of the President. Dagdag pa ni Remulla nang malaman nila na ang nagsingit ng 500 million sa PNP Intel Fund ay ang una ng pinangalanan sa isyu ng umano'y paglalabi sa DA na mabigyan ang kanyang kumpanya ng dagdag alokasyon para sa imported na isda. Yung excess na 500 was actually unutilized, no? So yes, sir, we returned it because it was an insertion in the budget, and the insertion came from the person who requested 3,000 containers of fish. So ibig sabihin si Saldico. Sino ba nag-request ng 3,000 container of fish? Saldico. Kasi ang nag-insert si Saldico, hindi nila tinanggap. Ang tanong, kanino napunta? Saan napunta yung 500 million? why will they insert intelligence funds? it beats me, sir. We didn't ask for it, so I returned it. Sa hearing sa Senado sa budget ng Department of Agriculture, lumabas ang pangalan ni dating Congressman Zaldico na humiling umano ng pabor sa DA para sa fish importation. Saldi ko na naman. Putik nga. Tingnan nyo. Oo nga, no? Kasi kahit bintangan nila ng bintangan yun, nandun yun eh. Hindi naman makukulong yun kasi nasa ibang bansa naman eh. Ay, parang ganun pala ang kalalabasan, ano? So, listen to this carefully. Saldico talaga. Oo, totoo yun. 3,000 containers. Yes, Mr. Chair. God, Mr. Chair, nalulula na ako. Nakapasok. Teka lang ha. Tapos na ba tayo sa flood control? Natapos na ba yung hearing dyan sa Blue Ribbon? Hindi na, no? Ayaw na nilang ituloy kasi may tinutumbok na. Nandudun na.
Ngayon, iba na naman ang pag-uusapan nila. Ang tanong, may mapupuntahan na naman ba yan? Baka hanggang ganyanan na naman yan, ha? Baka puro normalan lang yan. Walang baon-baon, ha? Ay, nako, mga kababayan nating mahal. Hanggang kailan po tayo magiging ganito? Hearing na naman, manunood na naman tayo, matatawa na naman tayo. At kung ano-ano na naman mga maririnig natin, mga tinuturo. Tapos wala na naman tayong makikitang makukulong. Yung isa doon, bilyonis na yun, ha? Nasang bansa na ba yun? Nasa Europe na ba? Nasa Amerika pa ba? Akala ko ba general check-up lang o general field trip? Sir, mga kapwa nating Pilipino dyan, huwag na ho natin hintayin. Sa bagay, kahit huwag natin hintayin, wala naman tayong magagawa eh. Kasi nag-rally na rin pero wala pa rin. Anak ng teting. Bantayan na lang natin ang ating bayan, panoorin natin kung ano man yung mga kapalpakan, katinuan at kung ano-ano pa man. Basta at least kailangan ho nating panoorin para sa mga susunod pag tayo ay boboto, alam na ho natin kung sino dapat nating piliin. Hindi yung nakikita nyo lang, lalasunin yung inyong isip, yun ang gusto nyong iboto. Nakataya ho ang Pilipinas sa pagboto natin. Ang problema kapag bumoto ka, may nanalo na natalo pa, nanalo na. Lagi natin yung nasabi, no? So wala rin. Ang Pilipinas ngayon, para sa akin, nadadaya. Kawawa ang mga talagang naaapektuhan, lalo na sa baha. Kayo rin, kami naman dito, wala namang problema sa awa ng Panginoon, no? Magdasal na lang ho tayo kahit gabi-gabi. Subukan nyo po kahit isa-isa. Sa isang araw o kaya ngayon, pag tulog mo mamaya, pag napanood mo to, pagkatapos nun, pumikit ka, mag-isa ka, kahit nakahiga ka na sana Lord, huwag niyong pabayaan itong Pilipinas. Kasi yung mga susunod na henerasyon, yung magiging anak o apo, ano na lang ang magiging buhay nila kung aabutan nilang ganitong gobyerno, ayu-ayuda na lang. Ang dami. Kaya pala nating humigit pa sa dati nating bansa. Ibig kong sabihin, yung bagong Pilipinas, pwede pa palang mas maging maganda kung magtutulong-tulong tayong pabagsakin yung mga buaya, itira yung mga matitino. Hindi yung mga buaya ang maiiwan dyan. Ang hirap kasi sa atin, pagka natapalan din tayo ng pera, tahimik na o hindi naman kaya, kakampihan na yung mga mali. Ang importante, may pera. Tapos ngayon, dahil nga naaambunan kayo ng mga pera ng mga magnanakaw, sasabihin nyo, salamat Lord. Salamat Lord at may mga biyaya kayong binibigay sa amin. Kahit alam mo na galing sa nakaw yun, punyeta, sasabihin mo sa sarili mo, salamat Lord, ay sa Panginoon. Magdadasal kayo, pamilya kayo, pupunta kayo simbahan, magpapasalamat kayo, salamat Lord. May biyaya kaming ganito. Kausapin kaya kayo ni Lord? Lord, kaya ako lang ito ginagawa para sa pamilya ko. Basta magulat-gulat ka, yung pamilya mo nasa langit, ikaw sasabihin sa'yo ng Diyos, kaya ako lang din ito ginagawa para sa'yo. Lumangoy ka dyan sa dagat-dagatang apoy, yung mga pamilya mo, dito lang sila, at hindi ka na nila maaalala. Siguro hanggang dito na lang, mga kapatid. Maraming salamat sa inyong panonood. At sana po suportahan nyo pa rin tayo sa pagre-reaction video. Itong ginagawa natin halos 3 taon na rin na nanunood tayo. Kumbaga para tayong nakabantay sa mga nangyayari. Hindi man ako kagalingan magsalita pero may pinupunto ako na gusto ko sa mabubuting mga tao mapunta yung pondo o yung magandang posisyon. Ano ba tawag sa Tagalog? Yung mga kapangyarihan na mauupo, gusto ko mapunta doon po sa tamang mga tao para sa tunay na pag-asenso. Sana hipuin din ulit yung mga puso ng mga buaya. Ganunin, no? Di ba? Ulit-ulit, no? Pisilin, hindi himasin.
na sana maawa naman sila sa taong bayan. Tama na, ang dami nyo ng pera. Kayo namang mga nabibiyayaan, sumisipsip sa mga dalirit kuko ng mga buaya, tigil nyo na. Sama-sama tayo para sa pagbabago, no? Makontento kayo sa kung anong masaganang buhay na meron kayo, hindi yung maghahangad kayo. Kung nakarating ka na hanggang dulo, sabihin mo sa comment, Duterte pa rin. Maraming salamat po sa inyong panonood. Check it out.